February 12, 2024. Papunta akong Mall of Asia. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng New Seaside Drive, hindi ko napapansin na sobrang bilis ko na pala. At ito ang mga sumunod na pangyayari. Sa sobrang bilis ko, hindi ko na nakontrol ang matibela. Buti na lang wala akong nadamay at hindi masyadong malala yung aksidente na nangyari sa akin. Nagkaroon lang ako ng mga gasgas sa braso, siko at binte. Ito yung mga naging damage sa motor. Nagasgasan yung headlight, nasira yung footrest, natanggal yung side mirror, na-UP yung right side na body. After ko mapasa yung mga papers na kailangan para sa insurance claim, 2 months ako nag-antay para ma-release nila yung LOA. And ngayong araw pupunta tayo sa Vespa Ortigas para isurrender yung unit para maumpisa na nila yung refer. Wala namang problema sa pagdadrive nung unit. Sira lang talaga yung mga body niya. Pero okay pa naman siya i-maniobra. Dito sa Moto Italia sa May Ortigas, hindi lang Vespa yung brand na hawak nila. Hawak din nila yung brand ng Triumph. Kung makikita nyo, ito yung mga big bikes nila na ino-offer dito sa showroom. Habang pinaprocess yung papers ni Vanilla para mapasok sa insurance. Itong Daytona 650 yung nagkuha ng pansin ko dahil matagal ko nang gusto magkaroon ng sports bike. Sana magkaroon tayo soon. Ito yung total na mga na-damage. Ito yung gastos kung wala akong insurance. After nun, sabi sa akin is mag-wait daw ako mga 1 month para matapos yung repair. So yun na nga, after 1 month, nag-chat na sa akin yung Vespa Ortigas na tapos na daw yung repair at ready na for pick up yung unit natin. So ayun. Nandito na tayo sa Vespa Ortigas. Habang inaayos pa yung mga papers ni Manila, dito muna tayo tumingin sa service center nila kung saan may Justin Bieber. Sheesh! At ito na nga si Vanilla, napakabit na rin natin yung fly screen at ready na natin siyang ilabas. Pagkatapos natin makuha si Vanilla, dumiretso na tayo sa Vespa MOA para magpakabit ng mga accessories. Itong accessories na to ay para sa foldable rack natin para hindi siya pauga-uga pag binaba. Mag-upgrade din tayo ng ilaw at busina dahil yung busina ng stock ng Vespa ay sobrang hina, parang baby lang. Tapos yung ilaw naman para sa gabi dahil sobrang walang talab yung ilaw ng headlight niya. Pero itong mga pinapakita ni Kuya ng mga Brembo na caliper, binubudol niya ako dito pero kala niya mabubudol niya ako. Pero di ko alam, napapaisip din ako na bumili dahil sobrang ganda rin niya at sobrang, ewan ko, dahil sa mga napapanood kong TikTok videos sa mga moto show. Pero hindi ako bibili. Pipigilan ko muna yung sarili ko ngayon. Sinabi ko sa sarili ko na kaya ako bumili ng motor is para makatipid. Pero mukhang baliktad yun nangyayari dahil mas marami akong gastos ngayon sa motor kaysa sa tipid ko. Ano po pwede na siya i-program? Meron yes, Okay, ayusin ko lang yung receipt. I received 10,000, so hold on for the receipt. Parang kotse
kotse. Ang mapapayo ko lang, kung mahal natin ang motor natin at sarili natin, is huwag tayong masyadong mabilis at laging ride safe lang dahil hindi natin mababalik yung oras kung may mangyari mang masama sa atin. Tulad ng ganito. Hello guys, nandito tayo sa pinangyarihan ng aksidente. Ride safe, huwag tayong kamote, at huwag tayo masyado mabilis. Ang mahalaga makarating tayo sa pupuntahan. Yun lang guys, thank you for watching this vlog.